So hello at sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, i-game test natin itong very popular ngayon na sobrang nipis sa smartphone, which is a Tecnopova Curve 5G. Maganda kaya to for gaming. Tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, for today's video, i-game test nga natin itong Tecnopova Curve 5G at 5 games ang ating iti-test. Meron tayong Genshin, Honor of Kings, Wuthering of Wave, Mobile Legends at COD. So ayan mga idol, first na lalaroin natin is Mobile Legends. And i-flex ko lang yung napagandang interface ng game space ng Tecnopova Curve 5G. So very optimized yung ating device. So pwede natin siyang i-setting sa performance, brightness, pwede natin dito adjust, pwede tayo mag-screen record dito, ayan. So, ang settings natin for ML is map quality ultra, refresh rate ultra, resolution HD. To survive, to conquer is to thrive. The atrocities of the old gods would be paid in blood. An enemy has been slain. Upon a mountain of bones. So pagdating sa Mobile Legends, wala akong masasabi, super smooth sa pinamata sa settings. Makakalaro kayo ng maayos ng ML dito mga idol nang walang kahirap-hirap sa Tecnopova Curve 5G. So next is Honor of Kings. So itong ating settings, graphics wow max and resolution FPS max, resolution ultra. My martial arts will end all wars. The inexplicable anomaly might be some kind of hint. Ranged minions on the Clash lane yield more EXP. Head into the jungle to farm some extra resources while waiting for the next minion wave. Might be some kind of hint, which we don't understand. So pagdating sa Honor of King, sobrang solid din ang performance dyan ni Tecnopova Curve 5G. So far, no frame drops naman habang naglalaro tayo dito sa smartphone na to. Maayos ang kanyang performance. So next is Genshin Impact. Ngayon ang try natin muna, set natin siya sa pinakamataas sa settings para matry natin. So graphics natin, try natin sa highest. Okay, high natin, 60 FPS. Off natin ang motion blur. Ayan, gumanda yung graphics niya nung sinet natin sa mataas. Eh, ayan, hindi natin ma-feel yung 60 FPS, pero so far nakakagalaw naman tayo dito sa Genshin Impact. Expect niya malakas naman ng chipset nito kahit paano, kaya ma-handle niya naman ng Genshin. What's the hurry? Syempre, ang kalaban nyo lang dito while playing sa mataas sa settings is of course yung heat. Mabilis siya uminit pag masyadong naka-overclock yung chipset niya. Pero ano,
Maning-mani lang naman sa Technopova Curve. Genshin sa mataas sa settings. And ang laking tulong talaga nung AMOLED display dito sa device na to. May mga few frame drops naman along the way, pero manageable naman siya dito sa device na to. Kaya I-suggest ko maglalaro kayo ng sobrang tagal ng Genshin or avid talaga kayo ng player ng Genshin. Siguro pag matagal-tagal, set nyo na siya sa pinakamababa kung nakaka-experience sa kayo ng mga frame drops na malala. Na minsan nakakapaso na overheat, ganon. Set nyo na siya sa lowest. Mas gaganda or gagaan pa yung load niya. Pero yon, playable naman po ang Genshin Impact dito sa Technopova Curve 5G sa mataas sa settings. So next is Wuthering of Waves. So yung settings natin dito is set natin siya sa nakabalance siya eh. Try natin sa mataas, ultra performance, resolution high, 60 FPS natin. Okay. In fairness, ang ganda nung nung settings natin ngayon. Wow! Ganda. Solid. Kayang-kaya niya, wow. Ayan, rotation and all. Switching players. Okay naman. May mga few frame drops pero manageable. Nice. Ganda. Laking tulong talaga nung naka-AMOLED mga idol. Grabe. And since magaan siya, very comfortable maglaro dito. Pero since nasa mataas sa settings, mayroon tayo na experience sa medyo warm dito sa bandang joystick. Pero manageable pa rin naman mga idol dito sa Technopova Curve 5G. Solid pang gaming din ito. Pati transition ng animation. Okay na okay. So playable po ang WoWa dito sa Technopova Curve 5G. Then mga ka-J-Vlog, ang ating game test dito sa Technopova Curve 5G. Sobrang solid. Napakalaking tulong din nung kanyang game space. So sinet ko siya sa performance mode para makafocus talaga or naka-optimize tayo for gaming. Lahat po ng tinest nating games ay playable dito sa Technopova Curve 5G, including WoWa and Genshin. Kayang-kaya sa mataas sa settings. Solid pang gaming. Pinaka the best dito is of course yung display din. AMOLED display. Curve display siya. Very comfortable naman nung naglalaro ko dito. Sobrang lightweight. Hindi kayo mahihirapan gamitin ito or hindi kayo tawag doon? Hindi kayo makangawit habang naglalaro dito dahil napakagaan at sobrang slim lang na itong Technopova Curve 5G. I suggest lagay nyo yung kanyang jelly case para mas gumanda pa yung grip nyo. At napakaganda rin ng speakers niya. Sobrang solid. Ang lakas ng bass quality. And syempre tulad ng mga sinasabi ko dati, na yung AMOLED display talaga pag naglalaro kayo, malaking tulong yan. At meron yan dito sa Technopova Curve 5G. Kaya kung i-rate ko yung gaming performance nito sa kanyang presyo na 10,000 pesos, 1 ng highest score ko dito mga J-Vlog, nasa perfect 10 naman. Dahil lahat naman ng tinest nating games ay na-handle niya at ang daming features na itong smartphone na to na okay for gaming, lalo na yung kanyang battery performance, great, fast charging, outstanding display, solid speakers, at napaka-optimize nung kanyang game space. Napakalaking tulong pag naglalaro kayo. So kung interested kayo dito sa Technopova Curve 5G, yung view products natin dito, i-click nyo na tong view products natin dahil mura at bagsak presyo lang itong device na to. Kapag hinintay nyo, add to cart nyo na to dahil pag dyan kayo bumili sa ating view products, meron po naghihintay sa inyo na voucher na up to 1,000 pesos off ang pwede nyo ma-discount sa Technopova Curve 5G.